Paano ba? Ano ang 8 dahilan kung bakit nagkakaroon ng pigsa? Reason number 1, pakikihalubilo sa mga ibang tao na may pigsa. Ang pigsa ay isang uri ng bukol na namumuo sa ilalim ng balat sa bahaging pinagtutubuan ng buhok o hair follicle. Ang mga pigsa o boils sa Ingles ay nagsisimula bilang pamumula ng balat. Kalaunan, tumutuloy ito sa pagtubo ng maliit na bukol na lumalaki habang ito ay napupuno ng nana. Pwedeng lumitaw ang mga pigsa sa kahit saang bahagi ng katawan. Ngunit kadalasan ay lumalabas ito sa muka, leeg, kilikili, singit, puwetan o hita. Nakakahawa ito, lalong-lalo na kung ikaw ay nakikihalubilo sa ibang tao na may pigsa rin. Partikular na dito ang mga taong kasama sa loob ng iyong tahanan. Reason number 2, mahina o mababa ang resistensya. Ang pigsa ay impeksyon na nagmumula sa Staphylococcus aureus bacteria o tinatawag na S. aureus. Kadalasan ay nag-uumpisa ang bukol na kasing liit ng gisantes o pea at dahan-dahan itong lumalaki. Karamihan ng mga pigsa ay gumagaling ng kusa. Katagalan, puputok ito, lalabas ang nana at unti-unting kusang hihilom. Ang prosesong ito ay tumatagal ng 2 araw hanggang 3 linggo. Ang karaniwang nagkakaroon nito ay mga taong may mahihina at mabababang resistensya. Ang mga posibleng kadahilanan ng pagbaba o pagkahina ng resistensya ay pag-inom ng immunosuppressant o kung ikaw ay kakagaling lamang sa sakit. Reason number 3, diabetes. Bukod sa pamumula at paglaki, madalas ay may kasamang pagkirot ang pigsa. Hindi kinakailangan na ipatingin sa doktor ang pigsa kapag nag-iisa lamang ito at hindi naman kalakihan. Gayunpaman, kapag ang tumubo ay 2 o mas marami pang pigsa at magkakalapit ang kinalalagyan ng mga ito sa iyong katawan, mas makakabuti na ipasuri ang mga ito sa doktor. Kailangan din na magpatingin sa doktor kung ang pagkakaroon ng pigsa ay may kasamang lagnat, matinding pagkirot ng bukol, kung masyadong matagal itong gumaling, kung ang laki ay mas higit sa 5 sentimetro, at kung ito ay tumubo sa bandang muka. Ang mga mayroong diabetes ay kadalasang mahihina rin ng resistensya, kaya mas prone din sila sa pagkakaroon ng pigsa. Reason number 4, ang pagkakaroon ng mga iba pang sakit sa balat. Nahahati ang pigsa sa 2 uri batay sa laki nito. Una, furuncle. Ito ay mas karaniwang uri ng pigsa. Nagkakaroon ito ng mata kapag malapit na itong pumutok. Madalas din itong nakikita na mag-isa sa leeg, kilikili, hita, puwitan, singit, at muka. Pangalawa, carbuncle. Ang carbuncle naman ay 2 o higit pang mga pigsa na magkakatabi. Sabay-sabay lumalaki ang mga ito at nagkakaroon ng ugnayan sa kanilang pagitan. Mas seryoso ang carbuncle kaysa pangkaraniwan na pigsa dahil may kadalasan ay may kasama itong lagnat at panghihina ng katawan. Nagiging madali kang kapitan ng pigsa dahil sa mga pinsala na dulot ng iba't ibang uri ng mga sakit sa balat. Mga halimbawa nito ay eczema, psoriasis, at acne. Ang reason number 5 naman ay kakulangan sa kalinisan sa katawan o
Proper hygiene. Dahil sa itsura ng pigsa, may mga pagkakataon na ito ay napagkakamalan bilang simpleng pantal o bukol sa balat, malaking tigyawat o kaya naman ay cyst. Tigyawat. Gaya ng tigyawat, ang pigsa ay maaaring lumitaw sa muka. Gaya naman ng pigsa, ang tigyawat ay maaaring may kasamang pamumula, pananakit, at mata ng nana. Ang pagkakaiba ng tigyawat at pigsa ay kung paano sila nabubuo. Ang tigyawat ay bunga ng pagbara ng pores dahil sa sobrang paggawa ng natural na langis ng muka at pag-ipon ng patay na skin cells. Kaya mahalaga na maging malinis tayo sa ating katawan. Magkaroon ng proper hygiene upang maiwasan ang pigsa. Sa ating reason number 6, pagkahantad sa mapaminsalang mga kemikal. Ang pagkahantad sa mapaminsalang mga kemikal ay pwede ring pagmulan ng pagkakaroon ng pigsa. Ang sintomas ng pigsa ay pamumula. Mas mapula ang tuktok ng pigsa at unti-unting kumukupas ang pagkapula nito habang pababa ang umbok. Pananakit. Sumasakit ito lalong-lalo na sa tuwing ito ay pinipisil. Maging ang pamumula at pamamaga ng balat sa paligid ng pigsa. Bukod mismo sa pigsa ay namumula at namamaga rin ang balat sa paligid nito. Sa ating pang number 7, paggamot sa pigsa. Kung ikaw ay tinubuan ng pigsa, iminumungkahing ito ang gawin at sunding proseso ng paglilinis at paggagamot. Kumuha ng bulak o gasa at magpakulo ng tubig. Isawsaw ang bulak o gasa sa mainit na tubig na may asin. Idampi at ilapat ito sa pigsa 2 hanggang 3 beses kada araw. Kung pumutok na ang pigsa, lagyan ng povidone iodine ang bulak at ibabad ito sa sugat ng pigsa. Ipagpatuloy pa rin ang paglalagay ng mainit na bulak at povidone iodine hanggang 2 araw. At higit sa lahat, gumamit ng alkohol at panatilihin itong malinis. Number 8. Paano maiiwasan? Dahil isang uri ng infection ang pinagmumula ng pigsa, ang pag-iwas dito ay kadalasang nakasalalay sa pagiging malinis sa katawan. Maghugas ng kamay, lalo na kung may nakahalubilong may pigsa. Hugasan ng mabuti ang mga sugat, gasgas, o anumang pinsala sa balat. At gamitan ng disinfectant. At takpan ng malinis na bandage ang sugat o anumang pinsala sa balat. Nakatutulong ang pagkain ng tama, regular na pag-ehersisyo at sapat na tulog para maiwasan ang pigsa at mga iba pang uri ng mga sakit. Maraming salamat sa panonood. Kung ikaw ay bago dito sa channel na ito, maaaring mag-like and mag-subscribe. At kung ikaw naman ay may mga request na topic, maaari mo itong i-comment. Muli, maraming salamat sa panonood.